Hey guys! Kumusta na kayo? Ngayon naman ay may isi-share na naman ako sa inyo. Guys, habang nagluluto tayo, syempre magkwentuhan muna tayo. Kukwento ko sa inyo ang isa sa napakagandang araw na nangyari sa buhay ko. Isang gabi, etong anak ko ay katabi ko at biglang umalis siya. Nagpunta siya sa kwarto niya at biglang tumawag sa cellphone ko. Sabi ko, ano naman to? Aalis lang ay tatawag. Sabi niya sa akin, Ma, bakit ang postapay ko parang blokato, hindi makapag-send ng pera? Ang sabi ko naman, ay hindi ko alam. Sabi sa akin, i-try mo ma, tingnan mo sa cellphone mo, kung makakapagbukas ka din, mag-send ka. Tingnan mo kung makakapag-send ka. Ang sabi ko naman sa kanya, ay kahit buksan ko siya, hindi naman ako makakapag-send. Dahil wala naman akong ise-send. Anak, walang laman ang aking bangko. Natawa talaga ako dahil sabi ko nga sa kanya, kahit ibayad mo yan, wala kang may ibayad. Then nakita ko may notification ang cellphone ko na sign ng aking bangko. Yung bangko, dahil kapag halimbawa may nag-send ng pera or may nag-withdraw sa aking card, ay magme-message siya sa akin. May notification na dadating sa akin. Kung nga is binuksan ko yung aking apps at tiningnan ko nga kung black yung aking pagsisend, and bigla akong may nakitang 200 euro na laman ng aking card. Grabe. Nagulat ako at sabi ko, ha? Bakit may 200 euro ang card ko? Ay alam ko naman walang laman ang aking card. So, natawa na lang ako at naisip ko ang aking anak. Sabi ko, bakit ka nag-send sa akin ng pera? So, pinafrank lang pala niya ako para matingnan ko yung bangko at para makita ko na nagpadala siya ng pera. So, sabi ko, bakit ka nag-send sa akin ng pera at 200 euro? Napakalaki naman. Anong ibig sabihin nun? Ayun nga, sabi nga niya sa akin, sa amin na lang daw yun. Bigay niya sa amin. Sabi ko, hindi mo naman kailangang magbigay. And yun nga lagi sinasabi ko na mas gusto ko kasi na matuto silang mag-ipon, matuto silang ipunin yung mga pera nila para at least in the future nila. Hindi ko naman kasi hangad na bigyan nila ako. Dahil kumbaga, ang isip ko kasi is malakas pa naman ako, nakakapagtrabaho pa naman ako, no need. Pero sa totoo lang, na-touch ako. Hindi ko akalain na bibigyan niya ako ng pera kasi nga sumuweldo siya sa kanyang trabaho and she is 19 years old lang. Yung pagbibigay niya na natutuwa ako guys na ganyan yung naiisip nila na kahit konti ay pwede nila kaming tulungan. Sabi ko nga, ano namang gagawin ko sa pera? Hindi ko naman kailangan ng pera. Sabi niya sa akin, ibili nyo kung anong gusto nyo, ipag-espesa nyo, or kung saan nyo gustong dalahin, ipamili nyo ng pagkain. Bahala kayo kung saan nyo gustong dalahin. Grabe. I'm very thankful talaga sa aking anak, sa aking mga anak. Kasi parang I feel, naturuan ko sila ng mga magagandang bagay. Kumbaga, nakikita din nila sa amin na talagang nagsasacrifice kami para sa kanila. Kaya siguro, binabalik lang niya yung mga bagay na yun. Pero, yun nga, ang sinasabi, sobrang thankful ako talaga. As in, thankful ako sa pinapakita nila. Kumbaga, worth it yung mga bagay na ginagawa namin para sa kanila. Pero, yun nga, lagi sinasabi ko, guys, huwag kayong aasa sa inyong mga anak. Kung malakas pa kayo at kaya nyo kumita ng pera, ay pilitin nyo na mag-ipon, pilitin nyo na makapag-invest para at least hindi nyo na kailangan na umasa ng umasa sa inyong mga anak. Para sila ay mas may maiipon, mas may mai-invest para sa kanilang buhay at para sa kanilang magiging pamilya. So, pagaanin natin ang buhay ng ating mga anak. Huwag nating gawing investment mga anak. Yun lang guys. Thank you and I love you all. Guys, PS nga pala, ang perang ibinigay sa akin ng anak ko, hindi ko kayang gastusin. Siguro itatago ko na lang yun para in the future makita nila na tinago ko yung perang binigay nila. Yun lang.